dapat isa-isa, no, binigyan sila ng tulong ng mga specialized lawyers at kunin ang kanilang mga testimonya. Isa-isa. Pagkatapos, i-cross-check ito at i-subject sila sa all forms of cross-examination para malaman na kung nagsasabi ba sila ng katotohanan at wala nang bawian kung meron silang bersyon na isinabi. Mahirap yung sasabihin mo ang isang bagay at later on babawiin mo at i-clarify mo kasi gagamitin yon ng inaakusahan mo na sasabihin na hindi ka credible. Ano po ang tingin nyo doon sa naging pahayag ni dating Senate President Alan Peter Cayetano? Nakuha na yung numero 13, so tapos na ang laban sa liderato ng Senado at yan ay inaamin naman ni Senator Cayetano, no, na dating Senate President. So to be fair to both sides, no, once a group reaches the number 13, tapos na ang laban. Dapat klaro, irespeto at patuloy na sa trabaho ang Senado. Opo, pero hindi pa tapos ang kanilang mga bangayan, attorney. Mukhang hindi pa rin nakaka-get over itong Gatchalian block dito po sa naging mga investigasyong ginawa sa panahon ng liderato ni Cayetano. Dahil na ibunyag ang mga bagong ebidensya doon sa isang araw na Blue Ribbon Committee hearing at doon naman sa pangalawang araw kung saan nagkaroon ng press conference, yung mga mabigat na paratang ay dapat imbestigahan ng ombudsman. At kung ako yung kasama ng 18 na sundalo at yung mga tumutulong sa kanila, dapat po bigyan ng tulong si Attorney Baligod at mag-concentrate sila na kumuha ng malalaki at magagaling na mga abogado para magtulungan at i-prepare ang mga akusasyon ng every soldier, no? Akusasyon at the same time yung kanilang depensa kasi naging kawawa nga sila, expected that uulanin sila ng mga libel cases. Most especially yung kanilang public testimony outside the Senate building. So, yan ang price na kanilang haharapin sa pagsasabi ng kanilang bersyon ng katotohanan. Opo, kakasuhan daw ng usurpation of authority sa former Congressman Mike Defensor. Usurpation po ba yun? Ginawa nila na parang forum lang eh. Hindi naman yata yun Blue Ribbon Committee hearing. Based po sa mga nangyari, attorney. Sa tingin ko hindi karapat-dapat na usurpation yung magiging kaso. But kung may kaso man, sa tingin ko yung i-entertain ay yung kasong libelo, but may depensa naman dito kung mapapatunayan na nagsasabi ng katotohanan itong mga testigo, no? Dahil ito'y considered na privileged communication, kung ito ay pagsasabi ng katotohanan laban sa mga nakaupo sa gobyerno. Opo, ano kaya ang kahihinatnan nito, Attorney JV? Ngayong itong mga dating sundalo po ay naghahayag ng kanilang personal knowledge sa issue po ng korupsyon sa flood control, ngunit sila naman po ang hinahabol at dinidiscredit. Do you think ito'y makakahikayat sa mas marami pang may alam sa anomalya sa pondo ng bayan na lumitaw? Naging commissioner ako ng Presidential Anti-Corruption Commission. Alam ko po na napakahirap sa isang testigo na lumitaw at magbigay, no, publicly ng kanyang akusasyon laban sa mga opisyal ng gobyerno. At ito'y ilagay sa isang affidavit. More so
na ito'y sasabihin, no, publicly. Dahil nga, meron ring mga batas kung saan pwede kang balikan kahit nagsasabi ka ng totoo. At ito'y kahit manalo ka sa huli, napakapagod po ang iyong may experience at gagastos ka ng resources at panahon. At saka emosyon, no, sa pagiging let's say akusado sa isang kaso. So kung merong legal team na tumutulong dito sa mga sundalo, dapat isipin rin nila na itong mga testigo ay magkakaroon ng let's say backlash sa kanilang pampublikong pahayag. Ang isang paraan sana, no, bago na isupubliko itong kanilang pahayag, ay dapat isa-isa, no, binigyan sila ng tulong ng mga specialized lawyers at kunin ang kanilang mga testimonya. Isa-isa. Pagkatapos, i-cross-check ito at i-subject sila sa all forms of cross-examination para malaman na kung nagsasabi ba sila ng katotohanan at wala nang bawian kung meron silang bersyon na isinabi. Mahirap yung sasabihin mo ang isang bagay at later on babawiin mo at i-clarify mo kasi gagamitin yon ng inaakusahan mo na sasabihin na hindi ka credible. Dahil doon masisira ang testimonya mo at yung matatalo sa ganitong kaso ay ang taong bayan. Kasi alam naman natin na meron talagang korupsyon. Pero ang pagkaroon ng isang airtight na kaso kung saan ito'y magiging malakas para makakonvict beyond reasonable doubt, dapat po careful ang leti tumutulong sa kanila sa pag-handle. Hindi pwede bara-bara at hindi pwede kaagad isa publiko. Mas importante yung individual preparation ng every witness. Kasi once nilagay nyo sila sa publiko, bound na kayo sa mga sasabihin nila sa publiko. Merong intensyon na legal, merong intensyon na propaganda, pero dapat sa ganitong klaseng mga witnesses, yung intensyon natin ay makamit ng mga Pilipino ang hustisya. Kasi masasayang lang ang kanilang testimonya kung ito'y madidismiss dahil nagpalit-palit ng sasabihin.